Ayan, isang napagandang araw po sa ating lahat mga kaboses. At welcome po dito sa ating YouTube channel. Ano po, ngayon pong araw, tatalakayin po natin mga kaboses. Ito nga hong isa na naman pong pangako mga kaboses. Pangako na naman po mga kaboses na pinutakti ng mga netizen. Ito pong pangako ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kaboses, kung saan sinabi niya ho, ano po, during po sa pagkakampanya po ng alyansa mga kaboses, sinabi niya ho na bago raw matapos ang kanyang termino, ano po mga kaboses, ngayong 2028, meron na naman pong matatapos na proyekto nga na ito nga hong subway mga kaboses. Ano po, kaya marami po mga komento ang lumabas at mamaya po i-present po natin sa inyo at sasabihin ko po sa inyo. Kasi nakita ko po ang post ng DWAR Abante Radio mga kaboses. Ano po, pinutakti po halos ano po mga kaboses, halos po mga kaboses ng mga nag-post nitong promise ni Ferdinand Marcos Jr., ni President Ferdinand Marcos Jr., mga kaboses, ng ating Pangulo ng Pilipinas. Ewan ko nga ba sa mga tao bakit nila pinutakti. Wala naman sigurong masama no po na mag-promise Presidente Bongbong Marcos. Ano po? Sanay naman po tayo na mag-promise yan palagi. 20 pesos per kilo nga ng bigas. Ano Yun po yung pinakaunang napakalaking promise mga kaboses. Ngunit ngayon pong araw, tatalakayin po natin kung ano rin po itong subway project na ito. Mga kaboses, kasi napag-alaman po natin, ano po, sa atin pong research mga kaboses, ano po, sa atin pong pag-check, ano po, at pag-verify mga kaboses, ay nakita po natin na ito palang subway project na ito ay hindi pala sa panahon niya. Ngunit panahon pa po ni former President Rodrigo Roa Duterte. At yan po lahat aalamin natin ngayon mga kaboses, at yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw mga kaboses. Pero bago yan, pakinggan muna natin mga kaboses itong statement niya, ano po, bago po tayo mag-proceed doon sa ating komentaryo mga kaboses. Atin ho munang pakinggan. Ito pong short clip lang po ito mga kaboses, kasi reels lang po ito ng DWAR Abante Radio mga kaboses. Kung ano rin yung masasabi ninyo, baka po taktihin nyo naman po siya dito sa page na ito o sa channel na ito mga kaboses. Ano po? So ngayon mga kaboses, pakinggan muna natin. Ano po mga kaboses, ito pong statement niya mga kaboses mura po sa sa kanyang talumpati mga kaboses, noong kampanya po mga kaboses ng alyansa ng para sa bagong Pilipinas sa Batangas mga kaboses. Narito po ang kaniyang statement mga kaboses. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Ayun, narinig po ninyo mga kaboses ngayon. Ano ba yung reaction ninyo? Sa post po na ito ng DWAR Abante Radio mga kaboses, napakarami pong iba't ibang mensahe mga kaboses. Punta muna tayo doon sa reaction. Ano po mga kaboses, dito po nakahakot po ito ng 38,000 nahaha mga kaboses o tawa. Ano po? Tapos meron pong 23,000 na like mga kaboses. 2,500 na heart. 360 lang ang napawaw.
255 lang po ang nag-care. At ang 185 po ay sad na sad. So, ayan. Ano po mga kabos? Yan po yung mga reaksyon. Dito naman po tayo sa comment section, mga kaboses. Sabi ko kasi rito, meron pong nagsabi na di mo kinaya yung 5,500 flood control mo, subway pa ba? Matulog ka na lang. Meron ring nagsabi mga kaboses na gumawa ka sarili mo proyekto, wag yung proyekto ng pinakulong mo. Di ba alam na rin ng mga tao mga kaboses na yung project na kanyang pinagmamalaki kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi rin ng isang commenter, mga kabos, hindi ko na po i-mention yung pangalan, yung pabahay mo na milyon kada taon mo, ilan na po natapos? Meron na naman pong nag-comment, bago ka pa naupo, inumpisahan na po iyan. Saan nga ba galing mga kaboses ang ito pong reaksyon ng mga tao na ito? Bakit kaya nila alam? Basahin po natin ang artikulo po na ginawa po mga kaboses ng Bilyonaryo.com, mga kaboses. Basahin po natin ito at ito po ay atin pong magiging reference mga kaboses sa atin pong gagawin na komentaryo. Ano po mga kaboses tungkol dito sa issue na ito. Sa headline po, di na pang sinilang, Marcos promises to complete subway before he steps down in 2028. President Ferdinand Marcos Jr. said over the weekend that the country's first subway system will start operations by the end of his term in 2028, despite current government estimates indicating that full operations may not begin until 2032, mga kaboses. Speaking at a political event in Batangas province on Saturday, Marcos described the long-delayed Metro Manila subway as a milestone for modernization, citing the project's use of advanced tunneling technology. Sabi po kasi niya mga kaboses, bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Ngayon, nakikita po natin. Dati nakikita lang natin sa sinihan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas. Yun po yung sinabi niya kanina. Ano po? Construction of the 33-kilometer underground railway which will connect Valenzuela City to Parañaque City began. Again, listen mga kaboses, makinig kayo. Began in December 2019 under former President Rodrigo Duterte. Ito po yung rason kung bakit matagal pong natapos ito pong subway na ito mga kaboses. Ang napakagandang project na ginawa na namang pangarap ngayon ng administrasyon ngayon mga kaboses. The project has faced delays due to the COVID-19 pandemic and resolved right-of-way issues. Transportation Secretary Vince Dizon recently said the subway may become only partially operational by 2032. Mga kaboses, again become only partially operational by 2032. Sino bang nagsabi nito mga kaboses? Ano po? Hindi po doktor, hindi po galing sa DOH, hindi po galing sa ito pong LTO, ano bang ahensya mga kaboses, kundi ito po'y galing sa Transportation Secretary na si Vince Dizon. Mga kaboses, na sila po nakakaalam kung kailan matatapos ang mga proyekto po ng isinagawa ng ating gobyerno, lalo na po sa infrastruktura. The project is funded through a loan agreement. Hindi po yan personal na pera ng ating mamamayan o personal po na
pera mula po sa kaban ng ating bayan, mga kaboses. Through a loan agreement with the Japan International Cooperation Agency, and is expected to ease chronic traffic congestion in the Philippine capital. Ano po? So ayun, mga kaboses, hindi naman pala sa kanya yung programa na iyon o proyekto na iyon, mga kaboses. Ano po? Ngayon po nalaman na po natin ang katotohanan. Ngayon po ano po yung reaksyon ninyo? Siguro valid po itong kritisismo ng atin pong atin pong mga netizens, mga kaboses, na pinutakti po siya online. Ano po? Napakaraming statement na niya po ngayon, mga kaboses, na talagang inaatake, binatikos, mga kaboses, ng mga netizen. Ano po? Mga kaboses, sabi nga ng iba, yung flood control may budget na bilyon na umpisahan na ng panahon ni Digong. Hindi pa na ituloy, na budgetan na, nasaan na. Ayon rin po sa isa, sabi ng DOTR, 2032 pa yan kasi nga binawasan ang budget nila from 32 billion to now 7 billion na lang. Itigil ang fake news. Ayun po ito sa mga netizen, ha, mga kaboses. Ngayon po, ang reaction po natin dito, hindi po talaga mga kaboses, hindi mo makokontrol yung isipan ng mga tao. Ano po, mga kaboses? Hindi po talaga may iwasan na magtanong, mga kaboses, ang mga tao kung ito ba ay pampolitika na pangako dahil sa during po yan sa kampanya o totoo talaga, ano po, yung intensyon, mga kaboses. Ano po, alam po natin na marami pong problema sa traffic natin, ano po, sa trapiko, mga kaboses, at alam po natin no, na issue yan dito sa ating bansang Pilipinas, mga kaboses, ang mapadali ang transportasyon ng atin pong mga Pilipino, mga kaboses. At lalo na po isang problema po yan sa pagpapatawid ng mga produkto, mga kaboses, ng atin pong mga magsasaka, pagpapatawid po ng mga produkto po ng mga supply, mga kaboses, mula po sa mga probinsya. Ano po, mga kaboses, malaking tulong po ang decongestion, mga kaboses. Ang pag-decongest sa traffic, mga kaboses. Now, mga kaboses, magkaiba po ano po, mga kaboses, magkaiba po yung statement ni Presidente Marcos at ng DOTR, mga kaboses, Secretary po ng DOTR, Department of Transportation, mga kaboses. Magkaiba po sila. Hindi po pala totoo na 2028 kasi matatapos yung termino ni Bongbong, Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. Tapos ang sabi po ng DOTR, nasa 2032 pa raw, mga kaboses. So magkasalungat. Sino ba talaga ang ating paniniwalaan, mga kaboses? Ano po? Siyempre doon tayo maniniwala sa Department of Transportation kasi alam nila kung ano po yung status ng proyekto, mga kaboses. Yung presidente, hanggang dyan lang yan, mga kaboses. Hanggang pabango lang yan. Sinabi po niya yan noon pong sa isang rally po sa Batangas, mga kaboses. Sabi ho niya again na matatapos ang subway, mga kaboses, bago matapos ang kanyang termino, bago siya magtapos bilang Pangulo, mga kaboses. Ayon nga rin sa kanya, ito'y simbolo sa progreso, mga kaboses, at modernidad. Ano po? Gamit ang modernong teknolohiya. Ngunit yun nga, mga kaboses, magkaiba po sila ng statement ng DOTR. Posible na ang partial operation, mga kaboses, ay sisimulan ngayong 2032 pa lang, mga kaboses. Ano po? So dyan pa lang, ano po, mga kaboses, hindi na natin sure, no? Wala tayong sure, mga kaboses, kung talaga ano na bang status ng project na yan ni former President Rodrigo Roa Duterte noon, na nabalda na rin, mga kaboses, dahil sa COVID-19, mga kaboses. Kaya po ano po yung komento ninyo regarding po dito sa statement na ito ni President Bongbong Marcos Jr. Mga kaboses, ano po? Kailangan po natin makuha, comment po kayo sa baba, like and share na lang din po, mga kaboses, and subscribe ano po sa ating channel kung gusto niyo po ang ganitong mga ganito pong mga
content, mga kaboses, political at komentaryo po mga kaboses para malaman po ninyo ang mga katotohanan. At ako po ay gumagawa po ng mga malalimang research, deep research mga kaboses tungkol po sa mga issue upang hindi po tayo ma-mislead kagaya po nito. Mga kaboses, syempre kung ikaw na nakikinig agad, maganda talaga kasi napabilis at nakikita raw sabi ni Presidente Marcos, mga kaboses, makita hindi na sa signe, makikita na natin at bago matapos ang kanyang termino matatapos. Pero yung DOTR mga kaboses, salungat po yung sagot nila, magkasalungat po mga kaboses kasi sabi po ng DOTR 2032 pa mga kabos kung kailan magiging partially operational mga kaboses. Like, subscribe, and share po mga kabos. Comment po kayo sa baba sa inyong mga komento. This is Kaboses Wins mga kabos. Kayo po ay nakikinig sa Standpoint Analysis mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyong lahat. God bless po and bye-bye.